Magandang gabi po sa inyong lahat. Mukhang antok pa kayo. Mayroon pong isang katikista na nagturo sa isang public school, sa isang elementary public school. At ang topic po nila ay tungkol sa Eucharistia. Dahil po prepare po nila yung mga bata para sa First Communion. No? Kaya po ang kanilang topic is about the Eucharist. At nagtanong po yung katikista. No? Sabi ng katikista, ano ang pinakamahalagang bahagi ng banal na misa? Sa tingin po ninyo, ano ang pinakamahalagang bahagi ng banal na misa? At halos lahat po ng mga bata ay sumagot na sabi nila, Teacher, ang pinakamahalagang bahagi ng banal na misa ay yung part kung saan tinatawag ng pari ang Espiritu Santo upang ang tinapay at alak ay maging katawan at dugo ni Kristo. At sabi nung teacher, sabi niya, tama naman kayo, maliban dun sa isang bata. At hindi siya sumang-ayon dun sa kanyang mga kaklase. Sabi niya, teacher, hindi po yan ang pinakamahalagang bahagi ng misa. So nagtaka ngayon yung katikista at sabi, so kung hindi ito, ano ang pinakamahalagang bahagi ng banal na misa? At sabi ng bata, ang pinakamahalaga pong bahagi ng banal na misa ay ang paghayo. Kung saan sinasabi ng pari na tapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. At nagtawanan yung kanyang mga kaklase. At kumbinsido siya na ito ang pinakamahalagang bahagi ng misa. Ngayong araw pong ito ay ipinagdiriwang natin ang pagkakatatag ng Eucharistia. Sa huling hapunan ng Panginoon, itinatag niya ang banal na Eucharistia. At mayroon pong 4 na Eucharistic Act na kung papansinin po ninyo, sabi ng pari, o sasabihin mamaya ng pari during the consecratory prayer, no? Sasabihin niya, noong gabi bago siya ipinagkanulo, kinuha at hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad. Ang buhay po ng mga Kristiyano ay isang paanyaya kung saan ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan na maging tinapay ng buhay. Na kung saan ang bawat isa po sa atin ay tinatawag ng Diyos, kinukuha niya. Yung pong katotohanan na nandito kayo sa loob ng simbahan, kinuha kayo ng Diyos mula sa inyong tahanan. Pero hindi po dito nagsimula yung pagkuha sa atin. Kinuha po tayo ng Diyos noong tayo ay bininyagan. At pagkatapos po nito, yung ikalawang aksyon ng Panginoon, nagpasalamat siya o binasbasan niya ang bawat isa sa atin. The Lord bless each one of us. Ibinibigay po ng Diyos ang lahat ng mga kinakailangan nating biyaya nang sa gayon ay maisabuhay natin ang ating mga tawag bilang Kristiyano. Hindi po nanghihinawa ang Diyos na ipagkaloob sa atin ang mga biyaya na ating kinakailangan.
Ang problema lamang po kung bakit hindi natin nakikita ang mga pagpapala at biyaya ng Diyos sa ating buhay kasi mas pinipili po nating tingnan yung mga bagay na wala tayo. Tingnan ninyo sa opisina. Tingnan ninyo dun sa ating pamayanan. Hindi po ba't madalas nating makita, no? At may paborito tayong expression na sana all. Sana all na lang, no? Pag nakakita ka na yung friend mo sa Facebook nag-post, kumakain ng napakasarap na ice cream, anong comment mo? Sana all. Kumakain sa isang masarap na restaurant, sana all. Pero, dahil po dito sa mga sana all na sinasabi natin, most of the time, we fail to see and recognize yung pong mga biyaya na mayroon ang Diyos sa ating buhay. Na yung po bang nakakalimutan ko na hindi ba't pagpapala na hanggang ngayon buo ang inyong pamilya at magkasama kayong mag-asawa sa kabila ng hirap at pagsubok ng buhay pamilya. Hindi po ba isang biyaya na hanggang ngayon buhay pa rin tayo at kapiling natin ang ating mga mahal sa buhay? Recently po, galing ako ng SM North. At sabi ko, bakit napaka-traffic? Wala nang school. Tapos, Sunday pa to. Anong nangyari? So yung pong traffic ay mula UP hanggang dito sa Merida Queen. Sabi ko, bakit sobrang traffic? At nung pong lumampas kami sa Merida Queen, mayroong isang taong nakabulagta. At nilagyan na ng tela. Hindi po ba na dapat nating ipagpasalamat na hanggang ngayon, buhay tayo at humihinga? Ito po yung mga bagay na minsan ay hindi natin nakikita dahil abala tayong tingnan ang mga bagay na wala tayo. Naabala tayong tingnan yung mga pagpapala na mayroon sa iba, pero nakakalimutan natin na tayo rin ay pinagpapala. At kung bakit mahalaga po that we are able to recognize the blessing that God is giving to each one of us, dahil po ang kasunod na aksyon ng Eucharistia, no? At sabi doon, hinati niya ito. At anong ibig sabihin po, pag po yung tinapay ay hinati na, that bread that is broken is ready to be shared. Kaya nga po mapapansin ninyo sa Eucharistia, habang kinakanta ng choir ang kordero ng Diyos, hinahati ng pari yung tinapay na katawan ni Kristo dahil kasunod po nito ay ang komunyon. Na kung saan ang hinating katawan ni Kristo, ang hinating tinapay, ay handa ng ibahagi para sa iba. Pero mahalaga po na ating tingnan na ang pagkakahati-hati, no? O ang paraan ng paghahati ay hindi madali. Nasubukan nyo na pong mabalian ng paa, mabalian ng braso, mabalian ng daliri, at makirot ito, masakit. Sa buhay po natin, the Lord will break each one of us. Kasi tatanggalin niya yung mga bagay na magiging sagabal para hindi tayo magbigay buhay. Kaya nga po, hanggat maaari, no? Sabi po, we have a lot of good Catholics, but we have very few holy Catholics.
At kung bakit po nananatili na lang tayo sa pagiging mabuti, ay dahil alam ko na paghinangad ko na maging banal para maging saksi ng pagmamahal ng Diyos, dadaan ako sa paglilinis ng Diyos. Hindi po madali na palagi kang nagbibigay. Yung tipong nagbibigay ka ng walang hinihintay na kapalit. Kasi most of the time, pag nagbigay tayo, palaging may condition. Most of the time, pag tayo ay may ibinigay, dapat may makukuha tayong kapalit. Kaya nga po, ang gagawin ng Diyos, dadalhin tayo sa isang sitwasyon kundi lilinisin tayo nang sa gayon handa tayong magbigay without expecting any return of love and kindness. Tuturuan tayo ng Diyos kung papaano magmahal. At minsan magpapadala ang Diyos sa ating buhay ng mga tao na hindi kamahal-mahal. Na para bang makita mo yung tao ang sama na ng loob mo. Wala namang ginagawang masama. Pero visit na visit ka na. And maybe the Lord is inviting you sa isang pagmamahal na kung saan handa kang masaktan. Kasi walang taong nagmahal na hindi nasaktan. Ang pagmamahal ng Diyos sa tao ang nagdala sa Kanya sa krus. At kung bakit mahalaga po itong proseso ng paglilinis, dahil ibibigay tayo ng Diyos sa ating kapwa-tao. That each one of us will be shared so that each one of us may give life. Na sa atin pong buhay, tayo mismo ay sumaksi sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Na tayo ay minahal ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, kahinaan at limitasyon. At dahil naramdaman ko kung papaanong ang Diyos ay nagpala sa akin, minahal ako ng Diyos sa kabila ng lahat, ako'y magiging pagpapala at pagmamahal sa aking kapwa-tao. Ito po yung dahilan kung bakit, at kung napansin po ninyo, mayroon po tayong 4 na ebanghelyo. Pag binasa nyo po ang Matthew, Mark, and Luke, mayroon po silang institution narrative, kung saan nakalagay po doon kung papaanong itinatag ni Kristo ang Eucharistia o yung account tungkol sa huling hapunan. Pero bakit? Bakit ang binasa ngayon kung saan ipinagdiriwang natin ang huling hapunan ay ang paghuhugas ng paa? Dahil sinasabi po ng Diyos na sa ating pagtanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na katawan, nawa tayo ay maging Eucharistia para sa iba. Broken, blessed, and shared. That each one of us is taken, blessed, broken, and shared. Kaya nga po, paghuhugas ng paa, ang binasa nating ebanghelyo ngayon, hindi yung institution narrative ng Last Supper. Because each one of us is called to serve. Ngayong araw din pong ito ay tinatag ni Kristo ang sakramento ng pagkapari. By virtue of our baptism, each one of us shared in the priesthood of Christ. Kaya nga po, mayroong tinatawag na the common priesthood of the faithful, na lahat po tayo ay pari. Pero mula po sa sambayanan ng Diyos, mula sa mga pari na kanyang sambayanan, pipili ang Diyos ng mangunguna at magpapastol sa kanyang bayan. Kaya nga po very symbolical pag ordination, na yung pong oordinahan na kaupo kasama ng tao.
And then tatawagin siya, no? Halimbawa sasabihin doon, Reverend Don Intienza, no? At mula sa aking kinakaupuan, ako ay tatayo sa gitna at sasabihin ko, here I am. It's a symbol that that priest or the person to be ordained as priest is taken from the people of God. Kaya nga po, ang isa sa basihan ng sambayanan ng Diyos ay lumalago sa ating kabanalan at relasyon sa Diyos kung mayroong tinawag ang Diyos mula sa ating sambayanan. At ito po yung pinagninilayan ko. Hanggang ngayon, walang napuproduce na pari ang St. Benedict Parish. Next year po, ipagdiriwang natin bilang isang parokya ang ika-20 taon na pagkakatatag ng parokyang ito. At pinagninilayan ko, bakit wala ni isa na tinawag mula sa St. Benedict Parish? Maybe because we need to pray more. At kung bakit po kami tinawag bilang mga pari, not because we are worthy, not because we are qualified, kundi po alam namin na kami ay kinahabagan ng Diyos. Na kung bakit po ako'y naging pari dahil ako'y minahal ng Diyos sa kabila ng aking kasalanan, limitasyon at kahinaan bilang tao. At kaya nga po, hihingin ko ang inyong mga panalangin. Mayroon pong isang seminarista, no, na gumawa ng tula. He observed, no, yung buhay ng mga pari. No? He was on pastoral exposure and then he was observing the life of the priests. At gumawa po siya ng tula. Ang title po ng tula, Priests are Always Wrong. Na yung mga pari ay palaging mali. Kasi pag si Father na late ng 2 minutes sa misa, sasabihin ng mga tao, naglakwat siya yan. Pag si Father 2 minutes bago mag alas 8 nagsimula ng misa, sasabihin, si Father walang pakundangan sa mga nagsisimba. Pag si Father kasama ay mga lalaki, sasabihin ng mga taong, alam na. Pag naman si Father ang kasama ay mga babae, sasabihin ng tao, si Father, chick boy. Pag si Father mahaba ang homily, sasabihin, itong paring ito, hindi nag-prepare ng homily. Pag maiksi naman ang homily, sasabihin ng mga tao, si Father nagmamadali, may lakad. Pag si Father ay gwapo, sasabihin ng mga tao, sayang na pari ito. Hindi ito magtatagal, lalabas ito. Pero pag yung pari, hindi kagwapuhan, sasabihin ng mga tao, buti na lang nagpari para hindi na kumalat ang lahi. Pero sa oras na mamatay ang isang pari, sino ang papalit sa kanya? Tanging ang kamay lamang ng mga pari ang pwedeng magpababa kay Kristo sa lupa. The hands of the priests, anointed during his ordination, ang may kakayahan lamang na gawin na yung tinapay at alak ay maging katawan at dugo ni Kristo. Not even the Blessed Mother can do that. Only the hands of the priests. Kaya nga po, pag namatay ang mga pari, sino pa ang papalit sa kanya?
Sino ang papalit at magbibigay ng sakramento ng Eucharistia sa sambayanan ng Diyos? Kaya nga po, ang aking pakiusap sa inyo, please pray for more priests. At kung sakali man po na isa sa mga anak ninyo, isa sa mga mahal ninyo sa buhay ay tinawag ng Diyos, be generous to God. Dahil tiningnan ng Diyos, hindi dahil karapat-dapat ang ating pamilya, kundi sinabi ng Diyos, ito ang taong pinipili ko na maglilingkod sa aking sambayanan. Sana po, ipanalangin ninyo, more priests will be raised from St. Benedict Parish. Lahat po kami ay lilisan sa mundong ito. Sino ang magpapatuloy ng misyon na ipinagkatiwala sa amin ng Diyos kung wala nang magpapari? Kasabay po ng pagdulog natin sa Eucharistia, may the common priesthood of the faithful, sa awa ng Diyos, may be able to raise candidates, young men, broken, limited, sinful, to become the priests of Christ. Amen.